yun nga, pag nandun ka na, wag po tayong, yung expect namin, mabawasan po yung nervyos, so yung pagtindig dito, pangangatal, kasi dapat din po natin isipin na kaya ka nasa harap, miss may alam ka kesa sa kanila. At yung pagtindig mo dito, inalay mo na nga kay Lord yun. So, we must be brave enough, strong enough na yung i-deliver natin, competent na tayo kasi kinuha nga natin kay Lord yung lakas natin, yung i-deliver natin. Tsaka yun nga, yung pag-normal discussion po kasi, kung hindi po Bible ang sasabihin natin at tungkol sa Lord, ang isasabihin sa'yo, isipin mo na kaya ka nasa harap, mas alam mo yung i-discuss mo kaysa kanila. At ang tendency, sila ang makikinig sa'yo. Ganun po. So, meron po pong karagdagan. Amen po. Yun po. Salamat po. Group 2. Erwin po, kasama ko si Sister Joby at si Leonor. Parang may iba naman po, babasahin ko yung siulat nila. Kaya ko mabasa. Sa una po, Sister Joby, expect po namin na sa training po na ito, that God will provide comprehensive knowledge or training to how to conceptualize a given Bible verse assigned to the preacher. So apat po to. Yung pangalawa po is comprehensive training on how to proper gesture, preach the word of God in order to glorify God. Sa pangatlo po, comprehensive training to how to interact with the audience and to how to get the listener attention and as a preacher for the word of God. And how to glorify God, let the presence of the Holy Spirit fill this place o kung saan man po tayo nagpipreach, and how to, preach the word of God. So, yun po yung kay Sister Joby. So, kay Sister Leonor naman po, to improve the presentation, lalo na yung language, yung minsan kailangan tayong gumamit ng foreign language, English, ganyan, di ba? So, to deliver na tamang sentences, tamang explanation, po sa kanya, and tamang posture. So, looks, kung paano mag-pose, kung paano magbigay ng suspense, at saka po yung pagkuha ng attention, yun nga ng mga audience. Tamang paggamit ng, minsan kailangan natin gumamit ng mga jokes para paggising sa mga natutulog. Amen? So, at saka yung pinakahuli po, yung kung paano yung certain time na kailangan nating i-alat. Kasi depende sa mga nakikinig, di ba? Kung tayo, kahit na umpisa hanggang abutin tayo ng umaga, pwede. Pero depende sa mga nakikinig. Sabi nga ni Sister Leonor, nakalagay dito 45 minutes. So, depende po siguro. So, yung pong sa akin, 4. So, unang-una po yung sa akin, siyempre unang-una to study the Word of God. Amen? So, clarity dun sa word na ihahayag natin. At saka yun nga, how to deliver the message comes from God. At yung panghuli, yung detail and how to encourage the audience. Kasi napaka-importante po na, sabi nga, minsan kasi depende sa mga, lalo na nga sa mga nakikinig, minsan naalala ko, may mga audience na minsan napakarami pero isa lang yung na-bless. Pero ba kahit isa lang yung na-bless dahil galing nga sa Diyos ang word na yon. So, bless na rin yung preacher. Pero definitely kailangan mag-bless po lang. Amen? Amen. 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 Hindi po kayo nag-expect ng kainan? Kasama yun, bro. Kasi yung sikay ng Bible study pa lang, title pa lang ng Bible study, kain. Yung sa'yo kasi shalom na eh. Amen? So, para dun sa bagong dating, no, inano lang natin yung expectation natin sa mangyayari sa training na ito. I repeat, no, hindi po ito preaching, kundi training po kung paano mag-preach. So, ganito po yung mangyayari dyan. Informal tayo lagi. No? At magkakaroon tayo ng mga workshop. It's more than a workshop rather than more on to
okay. Kasi kailangan natin ma-develop ang pagtayo natin dito. At isa pa, na pag ito'y natutunan natin, huwag naman na every time na makinig ka sa church at nandun ka sa church, topical yung ginagawa nito. Hindi ako. Huwag, kasi may mga ganon, no? May yung unang mga batch natin, ganon inisip, nawawalan ako ng gana, parang ganon lang. Huwag po natin gawin yon, no? Kasi unang-una, baka yun naman yung inaano ng Panginoon sa kanya. Word of God din po yun. Matutunan natin ito, it doesn't mean na alam na natin lahat. Amen? It's just a tool para nang sa ganon, tingnan po natin, ang church lumalaki. Ilang service na tayo? 3 na. Di ba? 3 na. So kung magtatatlo ang service natin, nagdi-develop dapat din tayo ng mga magagawa. We need to equip. Kasi may potential sa bawat isa. Why? Because the Spirit of the Lord is with us, is in us. Amen? So kailangan natin i-develop ang sarili natin. And a good example also rito, si Sister Desiree. Nung siya ay napunta sa Kish Island, hindi niya akalain, no? Na siya ay napunta ron at ilang days siya? 60 plus. 60 days. Tignan nyo, 60 days siya nandun. More than 60 days, I think. 60 days more. No, ang nangyari ngayon, yung mga tao na nandun, nauhaw. At siya lang yung may background kung paano mag-preach. Imagine, kanya ang tawag sa kanya rin, pastora. Imagine, kung hindi siya nakadalo ng ganitong gawain, hindi siya na-equip. Malamang ko, kahit na matagal na siya Kristiyano, sasabihin niya, ay hindi ako sana, hindi ako, kaya ko tumayo. But praise God, kasi nagamit niya yung tool na yun. Amen? And God would like to use those tools na matututunan natin dito. Not only in the pulpit, kasi kahit sa mga kakilala natin, you are already preaching. Amen? Matthew 28, na we need to preach, go and preach the Word of God. So, ibig sabihin, all of us, every believers are commanded to preach, to go and preach the Word of God. So, it doesn't mean na nandun ka sa pulpit at nagpipreach ka. Kasi even in the street, you can preach. Even sa pamilya mo, you can preach. Actually, our lives alone is already a testimony. Amen? Yung buhay mo pala, yan na yung pwede mong i-preach sa mga kamag-anak mo, sa mga kakilala mo. And it's nice to know na matutunan natin ang mga bagay nito. Why? Kasi lumalaki ang church at end times na po tayo. Kailangan na tayo magamit, hindi lang po tayo uupo lang dyan at makikinig. Kundi tayo rin ay tatayo rito to share the Word of God. And that's why we are equipping. Kanya papansinin nyo, hiniwalay na po natin ito dun sa normal na Bible study natin. Kasi dati, yung first batch natin, nandun lang nakapaloob dun sa Bible study natin, kanya madalian. Pero ngayon, ini-explode na natin ito ngayon sa isang araw na kung saan we can talk about it. Hindi tayo nagmamadali, hindi tayo, pag ganito, informal tumatayo tayo by groupings, ano yung naintindihan nyo, ano yung pinag-uusapan ng bawat groups. And I believe through this informal sharing, no, ay natutututuhan po tayo. It doesn't mean na itong grupong ito, andun na sila, no. Magkakaroon po tayo ng rotations. I-rotate po natin yan para nang sa ganun, magkakaroon kayo ng fellowship sa bawat isa. Isa rin ito. Amen? Ay, ito kaklase po ito sa batch na ito. Di ba napakaganda na magkakakilala kayo? At lalo pa kayo nag-grow dahil nga informal ang dating ng training. Kasi kung formal ang training na talagang hindi kayo ganong magkakaintindihan o hindi kayo ganong ka-close. Di ba? Pero habang tumatagal po tayo at naintindihan natin at lalong nagkakakilala rin po tayo sa bawat isa, lalo pong nag-grow yung samahan, yung bonding, no? At yung ating pagkamahiyain, nagiging walang hiya na. Di ba? Kasi dito mayroong yung silent time, di ba? Meron naman ditong madaldal. So through that, no, natututo tayo. Ano ba yung pwede nating matutunan sa kapatid? Ano yung pwede nating matutunan na positive naman. Di ba? Para sa atin. Amen? So ito po yung ino-offer nitong training na ito. Doesn't mean na pag natuto na tayo rito, magaling na tayo. Hindi po yun. Kundi na gusto nating matuto dahil